Tingnan natin ang text sa Genesis 8:22. Genesis chapter 8, verse 22. As long as the earth remains, there will be planting and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night. Meron daw pong pagtatanim, meron pag-ani, basta hanggat nariyan ang mundo. Amen? Hanggat nariyan ang mundo, tuloy-tuloy ang pagtatanim, tuloy-tuloy ang pag-ani, tuloy-tuloy ang summer, tuloy-tuloy ang winter, tuloy-tuloy ang liwanag, at tuloy-tuloy ang gabi. Amen? As long as the earth remain. At ito po ay nangyari nang si Noah po ay naghandog sa Panginoon, may ginawa ang Panginoon. At nagsabi niya, hindi ko na muling susumpain, pahirapan ang mga tao. Wala nang sumpa nang sinabi ng Diyos iyon dahil po sa pagbigay ni paghahandog ni Noah. Pagkatapos po ng baha, ay siya po ay naghandog. Sa buhay ba natin kapag may krisis, hindi na po tayo naghahandog sa Panginoon? You are mistake. Amen? You are mistaken 100%. Ngayon po ay time ng crisis. Hindi na po bumababa ng sa dating presyo ang ating diesel at gasoline, kerosene. Hindi na po bumalik. Amen? Dati po yan ay nasa 50 to 58. Ngayon po ay nasa 80, 70. Amen? So kung wala pong Christless, ay kung wala pong Christ, yung ibig sabihin ay Christless, ibig sabihin talaga magkakaroon ng crisis. Amen? Ikaw na nandiyan ngayon, dinadaanan natin yan, pero dahil meron kang Christ, exempted ka sa crisis. Amen? Overcomer ka. Amen? Kung dumarating ang mga crisis. Christless means crisis or crisis. Therefore, look unto Christ, not on crisis. Hebrews 12 verse 2, look unto Jesus. He is the great provider, not only the author and the finisher of our faith. Amen? Look unto Christ, not unto crisis. Dito po, sa text na binasa natin, God was pleased to Noah and made a promises to the human family through the faith of Noah. Amen? Yun po ang sinabi ng Diyos, Noah, pati lahi mo, pati pamilya mo. Wala nang sumpa. Pagpapalain ko. One of the promises given was the law of seed time and harvest. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. Hindi po hinto ang liwanag, ang dilim, ang summer, ang winter, taglamig at tag-init, at hindi hinto ang pagtatanim at ang pag-harvest. Amen? Sa buhay mo, hindi hinto ang harvest mo kung ikaw ay nagtatanim. When God created the first living things, He gave it the ability to grow and multiply. Since birth, your life has operated by this truth. The Bible uses the analogy to help us understand the principle of seed time and harvest. Kaya po tayo mayroong Bible para maintindihan mo yung seed time and harvest principle. God is very gracious, and as we live by this biblical truth of seed time and harvest, we will experience another level of success. Hindi pa tapos ang success mo, kapatid. May kasunod pa yan. Amen? Today in this message, God will give us fresh revelation that will set us free from all the worries of life caused by the mega oil price hike. Since negative news is so rampant, many people become discouraged and hopeless. Moreover, the moment we understand these four biblical truths about seed time and harvest, surely, I assure you, brethren, God will make a way for us
to overcome fear and crisis in time like this. What are the following truths? Ito po yung number 1, you will reap a good harvest. That is the biblical truth. And second, you will reap or you will harvest in different season. And you will harvest in what you sow. And you will reap a harvest more than you sow. In other words, ang aanihin mo ay mabuti. Good harvest. At anumang panahon, meron kang aanihin. At anumang itinanim mo, yun rin ang aanihin mo. At ang iyong tinanim, masigit pa ang ani sa iyong tinanim. Ito po yung biblical truths about seed time and harvest na tatalakayin natin ngayong umaga. So, ano po ba yung ibig sabihin? You will reap a good harvest. That is biblical truth. Dahil meron kang seed, meron kang good harvest. Sabi po ng Bible, and the Lord was pleased with aroma and the sacrifice, and said to himself, I will never again curse the ground because of the human race, even though everything they think or imagine is bent toward evil from childhood. I will never again destroy all living things. Nangako ang Panginoon, hindi ko na muling gugunawin ang mundo. Hindi ko na lalagyan ng sumpa. Kasi po, sumpa po yun, namatay ang lahat ng tao sa buong mundo except Noah, ang kanyang asawa, at ang kanyang manugang at anak. So, natira po noon ay 8 tao lang. Kaya si Jacob, kasama po yun at tayo sa mga naging lahi ni Noe. Amen? At ang pangako ng Panginoon, hindi niya na muling gugunawin ang mundo. Yun po ang pangako ng Panginoon kahit na sila'y gumagawa ng masama. Amen. At kailangan lang nilang tanggapin si Kristo, sampalatayanan ng salita ng Panginoon. Ulitin ko po, sabi ng Lord, I will never again curse the ground because of the human race. Kasi po, yung tao noon talaga napakasama na, kaya sinumpa ng Diyos ang lupain. Amen? Ang sabi niya, I will never again destroy all living things. Kasi po noon, wala po ang mga buhay. Amen? Yung pong lahat ng may buhay. Kaya sabi niya, ulitin ko po, as long as the earth remains, Genesis 8:22, there will be planting and harvest. Amen? As long as you are live, as long as you are alive, there will be seed time and harvest. Lahat ng taong nabubuhay, may karapatang magtanim, karapatan mo yan, at may karapatang umani. Amen? You will reap a good harvest. Yan po ang biblical truth. Ayon ng Diyos na ang anihin mo ay masama. At mag-ikaw, ayaw mo naman umani ng masama. Wala namang tao magtataas ng kamay at magsasabi dito, Bishop, gusto ko pong umani ng masama. Ako po'y naniniwala 100% na wala pong gustong mag-harvest ng masama. Amen? Wala pong magtataas ang kamay, walang maging pangahas at sasabihin ito na malakas ang loob. Lahat po tayo dito, 100% ay gusto nating mag-harvest ng mabuti. Yung makakabuti sa atin, yung magiging masaya tayo. Amen? Yan po ay gusto natin. But the problem is, hindi basta-basta yung mangyayari kung hindi ka rin nagtatanim ng mabuti. Amen? Kailangan mong magtanim ng mabuti para umani ka ng mabuti. One of the mysteries of the kingdom of God is that of a seed time and harvest. Misteryoso po yan. The secret goes like this. What you sow is what you reap. Kung ano ang iyong inihasik, siya rin ang iyong aanihin. Amen? Ito po'y tinuturo ng Diyos. That is the principle. Sabi ng Galatians 6 verse 7, don't be misled. You cannot mock the justice of God. Hindi natin pwedeng dayain ng Diyos. He will always harvest
what you plant. Okay, ulitin ko ulit. You will always harvest what you plant. Kaya sa mga nanay, tatay, kabataan, pastors, and leaders, at sa ating mga online viewers. Amen? Ang sabi ng Lord, you will always harvest what you plant. Lagi mong aanihin ang iyong mga itinanim. Ano po ba ibig sabihin ng binhi? Seed is anything God has given you that will help you to change your life. Binigay ng Diyos ang binhi para makatulong sa iyo para mabago buhay natin. Kaya nga sabi ng Galatians 6:9, tinuro ng Diyos sa mabuti, kaya magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti. Apostle Paul said, don't grow weary in doing good. Sinasabi doon, huwag kang mapagod, huwag kang magsawa. Gumawa ng mabuti. Amen? Don't grow weary in doing what's right. For in due season, you shall reap. Sa takdang panahon, ikaw ay mag-harvest kung hindi ka napagod, nanghina at tumigil. Amen? Kaya huwag ka mapagod. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka mapagod. Amen? At ang mga taong nagtitiwala sa Diyos, pag napapagod, pinapalakas ulit ng Panginoon. Amen? Sabihin mo ulit sa katabi mo, huwag kang magpagod-paguran. Amen? Alam mo, nagpapagod-paguran, tamad po yon. Sabi, pagod na ako. Tamad lang yon. So, huwag tayong tamad. Amen? Pain not. Ibig sabihin, huwag kang mapagod. It means if you don't give up, if you shake off the weariness, if you put on a new attitude, knowing that God is still in control, if you faint not, you will see the promise come to pass. Amen? Isang hakbang na lang, dalawang hakbang na lang, ilang araw na lang, andun ang blessing na kabang na sa iyo, tumalikod ka pa kay Lord. At sinabi mo, magtrabaho na lang ako, mag-business na lang ako. Kaysa naman dyan sa paglilingkod, sa pagpapastor. Kaysa naman dyan sa lagi nagpe-pray pag umaga. Kapatid, wag mong panghinayangan. Mga binhiri nyo na mabubuting bagay na tinatanim mo na pwedeng anihin mo in due time. Amen? Kaya sabihin mo ulit, huwag mapagod. Amen? Dahil yung mga pangako ng Diyos ay darating. Bakit po? Ano ba ang dinudulot kapag ikaw ay napapagod? Weariness kept the people of Israel out of the promised land. Amen? Yung promised land, doon po ay masagana ang honey and milk. At doon gusto ng Diyos pumunta ang mga Israelita, kaya lang, ang iba ay hindi nakapasok kasi napagod. Hindi nila na-harvest yung gusto ng Diyos na harvest. They allowed weariness to sit in. When you are discouraged, you see the problem instead of the possibility. Amen? Huwag mong tingnan ang problema, kahit di mo tingnan yan, nandyan yan eh. Amen? Kung tingin ka dyan ang tingin, hindi mo makikita yung mga solusyon sa problema mo, sa kahirapan mo, sa kakulangan mo. Amen? Kasi pag tinitingnan mo lagi, yung problema, hindi tuloy nagiging possible ang solusyon. Instead of the possibility. Lahat po tayo napapagod. Amen? All become weary. Every person feels the way at times. Pero ano po ang sabi ng Bible? May solusyon po. Sinabi ni Isaiah sa 40:31. Isaiah 40 verse 31, binigyan tayo ng solusyon. He said, those who wait upon the Lord, or those who hope in the Lord, or those who trust in the Lord, shall renew their strength. Napapagod talaga tayo. Pero may solusyon.
Amen? May solusyon ang Diyos, may solusyon ang Bible, na tayo kapag tayo nagdiwala, umasa sa Panginoon, sabing gano'n, magkakaroon ng renewal of strength. Amen? Magkakaroon ng additional. Ibabalik ulit yung lakas mo. Magtiwala ka sa Panginoon na meron kang magandang harvest. Baka sabihin mo, tagal-tagal ko na, wala pa akong nakikitang pakinabang o resulta sa aking pagsamba sa Panginoon. Kapatid, baka nagbubulag-bulagan ka lang. Ang Diyos po, hindi mo pwedeng daigin sa pangako. Lahat ng pangako ng Diyos are yes and amen. Amen po? There is a way to get your second wind. Meaning, there is a way to have your strength renewed. Meron kang second wind. Bubuga ulit ang hangin ng Panginoon para ikaw ay palakasin. Naalala niyo po ba? Nakikita niyo po ba yung mga gulong ng sasakyan? Kapag sila po ay nawawala na po ng hangin, hindi na po sila makatakbo. But the moment na nalagyan ulit sila ng hangin na vulcanized, tatakbo ulit sila ng napakalayo. Amen? Ganun po ang ginagawa ng Panginoon. Amen? You will reap a good harvest. Magtanim ka lang ng mabuti. If you want your strength renewed, the right way to wait is by saying, "Thank you, Lord, that you are fighting my battles. Thank you, Lord, that you are bringing my dreams to pass. Salamat, Panginoon, pinagaling mo ko sa mga laban ng buhay ko." Amen? Yan po, no? Gusto mong ma-renew ang strength mo, bumalik ulit ang lakas mo, pasalamatan mo ang Diyos. Amen? Sabi ni David, "Ako ay nanghihina, but God is the strength of my heart." Dumarating ang panahon na ako ay nanghihina. That is the first. You will reap a good harvest. Amen? Wala pong masama na ginawa ang Diyos sa tao. Lahat po ng ginawa ng Diyos at inuutos ng Diyos at pinapagawa ng Panginoon, hindi para sa Kanya, kundi para sa ikabubuti mo, sa pamilya mo, sa ministry mo, sa negosyo mo, sa hanap buhay mo, sa buhay mo. Amen? Mabuti po ang Diyos. And God is good all the time. Napakabuti ng Panginoon. Di ba? Kinakanta mo pa ngayon? Nagkaroon nga ng knock-knock, who's there? Sabi nga knock-knock, who's there? Butchi. Butchi who? Kay Butchi mo, Panginoon. Amen? Hallelujah. God is good, and you will reap a good harvest dahil sa kabutihan ng Panginoon. And second biblical truth, you will reap in different season. Hindi ibig sabihin, pagka December ka lang marami pera. Pasko at bagong taon. In different season, in 12 months time, bawat buwan may nakalaan ng Diyos na harvest para sa iyo. Amen? Hindi yung kumukuha ka lang ng lakas doon sa bukas. Kaya ngayon, wala kang lakas para sa araw na to. Amen? Huwag mong isipin yung bukas. Ang isipin mo yung araw na to para may kalakasan ka doon sa bukas mo. In different season, ang Diyos ay kaya kang pagpalain. Ang sabi po ng Psalms 92, verse 12 to 13, ang nagtitiwala sa Panginoon, siya ay kagaya ng puno na natanim sa batisan. At doon ay umaagos ang tubig, anumang panahon, ang dahon ng puno ay lagi sariwa at namumunga. Those who planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. Verse 14, they will still bear fruit in old age, they will stay fresh and green. Kapag ikaw daw po ay nagtiwala sa Panginoon, nagtanim ka, tinanim mo ang buhay mo sa Panginoon, tinanim mo ang finances mo sa Panginoon, itinanim mo ang oras mo sa Panginoon, anumang meron ka, talent mo sa Panginoon, lakas sa Panginoon, ikaw daw ay mag-harvest in different season. Amen?
Hindi po ibig sabihin na masaya lang tayo pag Pasko, masaya lang tayo pag birthday ko. Hindi po, different season. Kahit anong panahon, andyan ang Diyos sa atin. 24/7, nandyan ang Diyos totoo sa atin, matatawagan natin. Kapag tayo po ay nagtatanim, different season, may harvest po tayo. As long as the earth remains, there will be planting and harvest. Amen? As long as the earth remain. Habang buhay ka, kapatid. Di ba ikaw naniwala ka sa SSS? Ano ang pangako ng SS? Pensyonado ka kung naghuhulog ka sa SS. Kapag ikaw ay member ng SS, monthly naghuhulog ka. At kapag ikaw ay tumanda na, sinasabi ba ng SS, o sa Pasko ka lang tatanggap ha, brother, sister? Ang sabing ganon, buwan-buwan habang buhay ka. Tatanggap ka ng pensyon. Sa Diyos, magtiwala ka rin habang buhay. Different season, you will reap a good harvest. Kasi mas gusto mo pang tumaya sa loto. Mas umaasa ka pa sa loto. Mas umaasa ka pa sa mga sugal. Mas umaasa ka pa sa mga pag nagbigay ka ng pera doon sa negosyo o may tubo. Pero pagdating ng pagbibigay sa pastor, hindi ka umaasa na pagkatiwala sa pastor. Pastor, pag-pray mo nga itong aming negosyo, pag-pray mo nga itong aming sasakyan, pag-pray mo nga itong aming bahay. Pag-pray mo nga ako dahil birthday ko. Umaasa ka, hindi sa Diyos Pero dahil ikaw ay naniniwala at umaasa sa Diyos in different season, meron kang harvest. Amen? Hindi po kalooban ng Diyos na maging mahirap ka. Kaya kung mahirap ka nung pinanganak ka, at tumanda ka na ngayon, senior ka na, mahirap ka pa rin, there's something wrong sa buhay mo. Amen? Baka naging tamad ka, natutulog ka lagi, pinapabayaan mo ang panahon, come what may, kay sira-sira, whatever will be, ganun kang buhay mo, kaya ng pagtanda mo, wala kang inani, wala kang harvest. Amen? Pero ang pangako ng Diyos, kapag ikaw ay nagtatanim, in different season, the harvest is yours. Amen? Meron kang aasahan. Kaya tinan mo, yung mga hindi nag-member ng SS, umaasa ba? Malungkot. Sabi ng katabi niya, SS member ka ba? Oo. Pension ka na? Oo, siyempre senior na hindi ako nakapagbigay. Buti nga. Maaaring mangyari sa iyon, kapatid. Kung hanggang ang tagal-tagal mo na sa Panginoon, tinitipid mo pa rin ang pera mo pagdating sa Diyos. Di mo ba alam, those who bless the house of God shall prosper. Wala pong naghirap na nagtiwala sa Diyos at nagbigay ng buhay at ng kanyang ari-arian sa Panginoon. Amen? In different season, meron kang harvest. Ano po ba nangyari kay Noah? Pagkatapos ni Noah umalis sa barko. Tapos na po ang lunod, namatay na po ang mga tao. Sila na lang natitira doon, huminto na ang ulan. Pero hindi pa rin bumababa ang tubig. Lumipas pa ang maraming araw at maraming buwan bago bumaba ang tubig. Sa loob ng 40 araw at 40 gabi na walang hinto ang pag-ulan, napuno ng tubig ang buong mundo, namatay ang lahat ng halaman, namatay ang lahat ng hayop, namatay ang lahat ng tao, except yung nandoon lang sa arko. Except yung sumakay lang doon, ang naligtas. Pero ginawa ng Diyos yon para sa kaligtasan ng gustong sumakay. Amen? Hindi po nagkamali ang Diyos sa utos niya kay Noah na gawin ang arko dahil may darating na sumpa. May darating na dilubyo. Amen? Higit pa sa COVID-19. Yung COVID-19, natira pa tayo pero yung nangyari po kay Noah, walang natira. Lahat wawa.
except Noah. Amen. Pero ang pangako ng Diyos, nung si Noah ay umalis na, lumabas sa arko, ano po ang kanyang unang ginawa? The first thing Noah does is to give glory to God. He builds an altar and offer up pleasing sacrifices. Naghahandog sa Panginoon. Yun ang kanyang unang ginawa. Amen? Kaya naman, in different season, sa loob pa ng 350 years, nabuhay pa si Noah. Si Noah ay naka-experience ng baha at the age of 600. At siya'y pinagpala pa ng Panginoon in different season, lumipas sa mga panahon ng 350 years. Nabuhay pa siya. At siya ay namatay at the age of 950. Amen? He built an altar. Ano po nangyari nung siya nag-offer? Naamoy ng Diyos. The Lord smells the aroma and promises from now on, God's constant blessings will never cease. Nang pinangako ito ni Lord kay Noah, kasama ka doon, constant blessing. Lahat ng naniniwala kasama mag-harvest in different season. Marahil, matagal ka nang pumupunta dito sa church at sinasabi mo, wala akong pang-offering, wala akong pang-tithes kasi wala akong trabaho. Ikaw lang nagsasabi noon. Pero pag pumupunta ka dito, nagtataka ka, ba't ka nagkakapera? Bakit ka nagkakaroon ng pamasahe? Hindi ka naman kumukuha ng mga tabo at umuupo ka sa mga lasangan para maglagay ka ng eyeglass. Maawa na po kayo. Wala kang ginagawang papel, konting tulong po. Hindi ka pumupunta sa bawat sasakyan pag traffic, konting tulong po, pangkain lang. Hindi ka gano'n. Hindi yun bagay sa iyo. Amen? At ikaw ay pinangakuan ng Diyos in different season. Hindi lang pagka-araw ng sweldo makakasimba ka. Hindi lang pag may trabaho ka at saka ka makapagbibigay ng offering. Iba nga, walang ang trabaho eh. Nakakapag-offering sa Panginoon. Paano nangyayari yun? Eh, ang Diyos ay miracle working God. Yung Diyos na sinasamba natin, buhay. Kagaya yan ng Diyos ni Job. Ang sabi ni Job sa kanyang asawa, sa Job 19:25, my Redeemer lives. Buhay ang aking Diyos. Amen? Ang Diyos ay nandyan pa rin sa trono, hindi umaalis. Bakit nasa trono ang Diyos? Bakit nakaupo? Hinihintay ka. Tinitingnan ka. Tinitingnan ang mga move mo. At ang gusto ng Diyos, humarvest ka. Pag sinabing harvest, hindi yan patak-patak na ulan. Buhos yan ng ulan. Di ba kinakanta mo? Lumalakas ang buhos ng ulan. So constant blessing will never cease. Despite that Noah and his family are not perfect, God promised that the harvest will continue. Hindi ka man perfect, but the harvest will continue. Amen? Hindi po inihinto ng Diyos yan. Baka ikaw lang ang umihinto sa pagtatanim. Your challenge may be difficult, but you can handle it. Kapatid, kaya mo yan. Yung mga hamon sa buhay, you can handle it. God has given you the grace for this season. In tough times, remind yourself, there is always a reward for doing right. God never fails to compensate you. Hindi po siya titigil. Amen? Hindi niya babaliwalain ang kanyang pangako. God never fails to compensate you. Babayaran ka niya, susuportahan ka niya, pagpapalain ka niya. Amen? God pays very well kung magbayad ang Panginoon. Sipin mo, kapag ikaw nga nagkasala, yung ibibigay siya yung parusa, hindi ka tumbas ng kasalanan mo. Ganun ang Diyos. He is very gracious. Ang gusto niya, ang buhay ng tao hindi na mamalimos. Kaya ito nakita ni David.
Ang sabi ni David, may nakita ako, matanda na ako ngayon. Mula pa pagkabata. Walang matuwid na tao na hindi nag-harvest. Lahat ng panahon, humaharvest siya. Hindi siya naging hampas lupa. Amen? So, in tough times, remind yourself, and always, there is always a reward for doing right. Kaya huwag ka tumigil kung mabuting ginagawa mo. The season may be difficult right now, but if you keep doing the right thing, get ready. The reward is coming. Amen? Get ready, the reward is coming. Panahon man, mahirap. Amen? Mahal man ang bilihin. Gawin mo pa rin ang mabuti. The reward is coming. When you serve and give and treat people right, even when they are not saying thank you, gumawa ka pa rin ng mabuti. Hindi ba sila nagpasalamat sa iyo? Tinreat mo sila, nilibre mo sila, nagbigay ka sa kanila, gumawa ka pa rin ng mabuti, huwag ka huminto. Even when nobody gives you credit, wala man lang silang palakpak sa ginawa ko, gumawa ka pa rin ng mabuti. Parang di naman ako napapansin dyan sa church. Layo-layo pa nga. Gumawa ka pa rin ng mabuti. Hindi ka man napapansin dito. Pero pansin na pansin ka ng Diyos. The reward is coming. For you, brothers and sisters. Palakpakan natin ang Panginoon. When you pass the season of test, the scripture says, a payday is coming your way. A payday is coming your way. Ipasa mo lang ang mga testing na dumating sa buhay mo. When the season of intensity has been turned up, no, parang tumataas na yung mga intensity, no? That's a sign you are about to step a new level of God's favor. May mga, the more na ikaw po ay napapalapit sa iyong tagumpay, haharapin mo talaga yung mga bagay na parang mga hadlang. Marami kang haharapin. Na napapalapit ka sa victory. If you focus on God's promises, your luck and struggle is coming to an end. Hihinto na po yun. Yung mga kakulangan mo sa buhay, yung mga struggle mo, magwawakas po yan. Mag-focus ka lang sa Diyos. Amen? Isang ka nagpo-focus, wala ako. Ang hirap ng buhay ko. Hindi ganoon. Mag-focus ka sa Diyos. Sa mga pangako ng Panginoon, sa sinasabi ng Diyos. Huwag sa sinasabi ng katabi mo. Minsan mo lang yan pagpokusan. Minsan kasi hindi naman lahat ang sinasabi ng katabi mo, ng asawa mo, ng anak mo. Nagugustuhan mo. Amen? Kahit ako Naka-experience ako. Hindi ko naman lahat nagugustuhan sinasabi ng mga taong lagi ko kasama. Amen po? May mga ayaw ko rin. Ganon din ang bawat isa sa atin. Kahit lagi mo kasama, minsan di naman lahat ang sinasabi niya gusto mo. Pero kung nag-focus ka sa Lord, yung mga struggle mo, yung mga kakulangan mo sa buhay, yung mga kahirapan mo, amen? Yung mga lagi mong iniisip, dahil kasi itong asawa ko, kundi lang kami nag-iwalay, kundi lang ng babae itong asawa ko, masaya sana itong buhay ko. Tigilan mo na yan. Nag-focus ka na lang sa Lord para tumigil din yan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi mawawala yung mga struggle sa buhay natin. Amen? May darating na new season of increase. New season of promotion. New season of more than enough is coming your way. Amen? If you focus on God. Pangatlo, di ba, sabi ko nung una, good harvest, different season. Ngayon naman, aanihin mo kung ano ang iyong naitanim. You will reap according to what you have sown. According to what you have sown. Alangan namang nagkasalubong kayong dalawa. Tapos, ang ginawa mo, sabi mo, tsura ka. Sabi mo. Alangan namang sasabihin niya, thank you, thank you. Hindi, sasabihin niya, ano ka? Ha? Ba't ka ganyan, ha? Ha? Eh di ba, ba't mo ginaganon? Di ba, mag-ano ka na?
siyempre, what you have sown, kung ano ang iyong itinanim, aanihin mo. Pag pera tinanim mo, hindi ka agad maaani yun. Bakit pag nagtanim ka ng mangga, bukas ba may bunga na? Bukas ba mag-harvest ka na? At sinasabi mo ba sa sarili mo, bukas magtitinda ako ng mangga, bili ka, katatanim mo lang ng mangga. Pero ano ang madaling anihin na itinatanim? Yung pong ngiti. Pag nakakita ka ng tao, kahit di mo kakilala, nagkatigilan kayo sa mall, ngumiti ka. Di ba ngumingiti siya? Amen? Ano yun? Amen? O sige, palakpakan natin si Lord. Hallelujah! What you have sown, you will reap according to what you have sown. Eh, ano ba tinatanim mo? Sa Bible, ang sabing ganon, and the Lord was pleased with the aroma and sacrifice, and said to himself, I will never again curse the ground because of the human race. Amen? Ano po nangyari? Naamoy ng Diyos yung pong inihandog ni Noah. At na-please ang Panginoon. At siya, nang ma-please, ay nagsabi siya na pagpapalain niya ang tao at hindi na susumpain ang lupa. Amen? Si Abel at si Cain ay naghandog. Binigay ni Abel at ang binigay ni Cain ay parehong para sa Diyos. Pero hindi sila pareho ng puso. Amen? Bakit po? God is still looking at our heart. Amen? Tinitingnan din ng Diyos ang puso natin. Bakit hindi nagustuhan ng Diyos ang handog ni Cain? At bakit nagustuhan ng Diyos ang handog ni Abel? Kaya nga nung naghandog si Noah, naamoy ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, wala nang sumpa, pagpapala na ang ibibigay ko. Eh bakit kay Cain, aroma ba, maganda ba ang naamoy ng Panginoon sa inihandog ni Cain? Hindi po. Bakit? Ano pang meron? Pinaghirapan naman ni Cain ang kanyang binigay. Nagtanim siya ng gulay, nagbungkal siya ng lupa. Sa init ng araw, tinanim niya yon. At nung inarbest niya yon, ay binigay niya sa Diyos. Pero bakit hindi nalugod ang Diyos? At bakit nalugod kay Abel? Ang binigay ni Abel ay pinaka-the best na alaga niyang hayop na pinataba niya. Ang binigay ni Cain ay yung pong galing pa sa sumpa. Bata pa lang sila, tinuruan na sila ng mga magulang nila kung paano maghandog sa Panginoon. Hindi yun ang kailangan ng Diyos. Ayaw ng Diyos na galing doon. Ang gusto ng Diyos, the best. Hindi po the best. Sa madaling salita, hindi po best ang binigay ni Cain. Hindi ibig sabihin, gulay lang. Ang pinag-uusapan, ibigay mo ang the best para sa Panginoon. Kailangan, pag magbibigay ka kay Lord, the best ito, Lord. Wala itong halo. Amen? Ito ay merong pagmamahal. Kaya mas nagustuhan ng Diyos ang handog ni Abel. At ang sabi ng Diyos kay Cain, Cain, magbanday ka. Baka makapasok sa buhay mong demonyo. Kung tama ang ginawa mo, hindi ka sana nakasimbakol ang mukha mo. Amen? Kung tayo, tama ang ginagawa natin, bakit tayo magsasambakol? Bakit tayo magsisimangot? Amen? Kung tama ang motibo natin. Nakasimangot kasi na naghahandog. Amen? Sabing ganun, kailangan masaya ka. Amen po? So, ang aanihin natin, the same kind as we sow. If we sow good, we will reap good. Kung bad ang tinanim mo, bad ka rin ang harvestin mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang bad. Amen? The law of harvest has both a positive and a negative side. Yan ang batas niyan eh. Amen? Sabi po ng Philippians 4:19, my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Sabi ni Paul. Amen? At the moment, sabi ni Paul, I have all I need and more
I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. They are sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. Si Pablo po, sinuportahan po ni Epaphroditus. At yung binigay nila na yon, ang sabi ni Pablo ay naamoy ng Diyos. Mabango. Amen? Sa binibigay natin, maging mabango ito sa Panginoon. Sapagkat kung ano tinanim mo, mabango tinanim mo, mabango yun sa Panginoon, magiging mabango ka rin sa Panginoon. Sabi ng Galatians 6:7, a man will reap what he sows. So the principle applies not only negatively but positively. Yan po ang principle. In 2 Corinthians 9:6, whoever sows generously will also reap generously. Proverbs 11:24-25, ang taong matulungin, sasagaan ang buhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Pang-apat. Sa tatlong iyan, ay nakikita natin ang buhay natin. Ano kaya ako doon? Ako ba yung may good harvest? Ako na ba yung nakakaani ng different season? O inaani ko ba ngayon yung mga hindi ko dapat anihin? Minsan may mga bagay na ayaw mong anihin, pero inaani mo. Kasi itinanim mo yun eh. Magtanim kang pagmamahal sa anak mo, pag-ibig, pagtsatsaga. Tsatsagaan ka rin ang anak mo. Magtanim ka ng puro sigaw sa anak mo. Sa bahay nyo, aanihin mo rin, lalaban din yon. Respect and honor every person. Bata man yan o matanda. Sabagat doon ka ani. Kung bata ka pa, at ngayon tumanda ka na, bakit ka nagtatamasa ngayon? Dahil sa mabuti mong tinanim. Amen? Kaya more than you sow. Sabi na number 4. Ang harvest mo masigit pa sa iyong itinanim. Sipin mo ngayon matanda ka na. Nung ikaw ay bata pa, ano lang nagagawa mo sa anak mo? Napapaaral mo lang, pinapalo mo yung anak mo. Papagalitan mo yung anak mo. Pero nung na-born again yung anak, nakakilala sa Panginoon, hindi niya na iniisip yung mga ginawa mong pambubugbog, pambabatok sa anak mo. Pinapakain ka ngayon ng anak mo, binubuhay ka ngayon ng anak mo. Dadaling ka pa sa ibang bansa, nag-iipon ng pera, nagkatrabaho. Amen? Bakit? Meron din nakita ang Panginoon na iniba mo na, nagbago ka na. Pero kung nagpapatuloy ka sa ganon, sa mga anak mo, at hindi mo yung binago, hindi rin mababago sitwasyon mo. Amen po? Hindi natin gusto minsan yung mga nangyayari, pero nangyayari. Pero ano sabi ng Bible? Sa panahon ni Noe, sinabi ng Diyos, higit pa sa mga tinanim mo, ang iyong aanihin. Kaya kung ikaw nagbibigay ng offering, bless the man of God, nagpe-pledge ka sa mga gawain ng Panginoon, huwag mong itigil. Huwag mong panginayangan. Hindi yung porque nakabili ka na ng microphone, nakaupuan, hindi ka na magbibigay ng pledge at offering at bless the man of God. Dahil sasabihin mo sa sarili mo, hindi mo ba alam, more than you sow. Higit pa dyan. Amen? Ang harvestin mo. Huwag kang magsabi, tapos na ako magbigay. Ayoko na. Ang dami ko na naibigay. Ang dami ko na na-donate sa church. Tapos na ako. Ayoko na. Tama na. Hindi, kapatid. Hindi dapat ganon. Kasi ang pangako ng Diyos ay constant blessing sa panahon ni Noah. You will reap more than you sow. Kaya huwag mong panginayangan na ikaw ay magpatuloy ng pagbibigay sa Panginoon. Amen po? God will supply all your needs. Huwag mong itigil na unahin ang kaharian ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos, ang prinsipyo ng Diyos. Pati buhay mo mababago eh. Aangat ang buhay spiritual mo. May miracle na mangyayari sa buhay mo. Sabi ng Genesis chapter 9, in verse 2 and 3, all the animals of the earth, all the birds of the sky, all the small animals, the scurry along the ground, and all the fish in the sea will look on you with fear and terror. I have placed them in your power. Pagkatapos magandog ni Noah, sabi niyang mga lahat na yan ay susuko sa iyo. Amen? Matatakot niya sa iyo. I have given them to you for food.
just as I have given you grain and vegetables. Amen. Lahat ng nilalang ng Panginoon. Sabi ni Lord, yan ay para sa iyo, Noah. Amen. Tingnan niyo po ang Diyos. Ito example. Yung nanay na buntis. Siya ay hirap na. Pagod na. Sumasakit ang tiyan. Pero pagkatapos niya iluwal, merong saya sa puso niya. Amen? Bisan, daranas ka rin ng ganun eh. More than. Yung bang pagsilang ng baby mo, hindi mo ba naramdaman na nawala yung mga hirap mo, yung pagod mo, yung pagle-labor mo, hindi mo na naalala yun, nakapokus ka na doon dahil sayang-saya ka na. Amen? More than pa sa paghihirap mo. At ang maganda pa doon, nung ikaw ay wala ka naman baby, dalaga ka, may gatas ka ba? Pero nung ka-baby ka na, nilagyan ka ng Lord ng gatas. Kaya yung baby mo, lumalaki. Amen po? Meron ba ditong may gatas na wala namang asawa? Amen? Wala ka namang asawa, nakapagtataka kung may gatas ka na. Amen po? So more than you sow. Ganun ang Diyos. Ano man ang mga binibigay mo, masigit pa ang aanihin mo sa binibigay mo. Example, mais. Ang mais, umaabot ng 200 ang butil niyan. Pero ilang butil lang ang tinanim mo. Tinanim mo ba yung isang buong mais? Sinuksok mo ba sa lupa? Tapos naging puno at naging marami? Di ba butil lang yung tinanim mo? Pero nung nagkaroon ng puno, mayroong mais, may mais dito, may mais dito. Ilan ang bunga ng puno? Ilang butil lang ang tinanim mo? Yan po ang principles ng seed time and harvest. Kaya kung di mo alam yan, baliwala lang sa iyo, hindi mahalaga sa iyo magbigay sa church. Hindi mahalaga sa iyo mag-bless the man of God. Hindi mahalaga sa iyo ang 52 weeks. Amen? Hindi mahalaga sa iyo ang mag-pledge. Hindi mahalaga sa iyo ang mag-volunteer patungkol sa gawain ng Panginoon at gumastos. Amen? Alam niyo po ba, sabi nga ng Bible, yung kasiyahan lang hindi pwedeng bayaran. Mas masaya at blessed ang mga nagbibigay kaysa mga tumatanggap. But it doesn't mean na hindi masaya ang tumanggap. Amen? Sino ba dito yung masaya pag tumatanggap? Tayo po lahat, di ba? Ako nga, pagka mamaya may natanggap, masaya ako eh. Pero yung nagbibigay, di ba masaya ka rin? Sino dito yung pag nagbigay, malungkot, suyang-suya sa buhay, aburido? Wala naman po ah. Amen? Di ba kapag pumupunta ka pa nga dito, kaya mamaya wala na po tayong prayer na po tayo, dadalhin nyo na dito yung mga offering nyo. Amen? Yung wala pang envelope, pakiusap, kumuha na kayo. Amen? Baka meron pang wala dyan, no? More than you sow, you will harvest more than you sow. Amen? Sabi ko nga kanina, nadagdagan ang edad ni Noah na 350. 600 na siya na nagkaroon ng baha at naghandog sa Panginoon, pero umabot pa ng 350. Sipin mo po, dahil natuwa ang Panginoon sa kanyang hinandog, pati edad niya, taon niya dumami. Amen? Dahil natuwa ang Panginoon, hindi yung nasa church ka nga. Ito malito sa mga may sakit, sa mga lagi sumasakit, yung mga balakang, mga ganyan na. Tapos yung nahirapan matulog, huwag mo isipin, nako, bukas kaya, burol na ba ako? Huwag ganun. Ang isipin mo, bukas magaling na ako. Inisip mo ngayon na magaling ka na bukas. So ngayon mo isipin, huwag mo isipin bukas na gagaling ka. Hindi makakatulong yun sa'yo. Amen? Kung ikaw ay walang pera, nako, paano ng buhay ko? Isipin mo pa rin, merong Diyos. At meron kang tinanim sa Panginoon, pwede kang tumawag sa Panginoon. Anytime. Amen. Anywhere, kahit nasaan ka. Pati edad mo. Amen. In Genesis 9:29, he lived 950 years and then he died. Kung si Hope, 100
Tinan mo si Noah. Pero bunga si Job. Si Job ay 140 years old nang siya ay mamatay. Si Noah, 950. Ang haba ng taon ng tao. Yan ay kalooban ng Diyos. There are financial blessings, work, career, and opportunities, healing, new relationship, joy, peace that God has available for you to reap. Amen? Available po. Yung trabaho, yung career, mga opportunity, yung kagalingan, new relationship, yung joy, yung peace, available po yan para sa iyo na ginawa ng Panginoon. Amen? Na dapat mong anihin. Opportunity, career, healing, relationship, works, no? Peace and joy, available po yan para ay harvest mo kapag nagtatanim ka sa Panginoon. Amen? But first, seeds must be sown to begin to generate those possibilities. Amen? Harvest is process, so don't get tired of doing what is good. Process po yan. The Lord was pleased when Noah sacrificed a burnt offering. The harvest is always greater than the seed planted. Amen? Ulitin ko. The harvest is always greater than the seed that was planted. Amen? Always greater. Yung pong harvest kaysa sa mga seed natin. Ngayon po, ang apat na yan, biblical truth, na pag in-apply natin sa buhay natin yan, lahat ng utang mo, kung bago ka man sa utang, makakabayad ka. At hindi ka na magpapautang. Hindi ka na magiging buntot, magiging ulo ka na. Amen? Hindi ka na yung tao na, pautang muna, Aling Maria, kasi sa Sabado pa sweldo ng asawa ko. Hindi ka na magiging ganun. Amen? At ang makikita sa iyo, kahit ng kapitbahay mo, ba't sumasagana buhay nito? Dati, umuutang sa tindahan ko. Ngayon, bumababa sa InDrive, mababa sa Grab. May dalang mga grocery, nakalagay Ever, minsan SM. May mga bag ka na. Dati, nung ikaw ay hindi pa pinagpahala ng Panginoon, hindi mo pa natutuhanan ito, hindi mo pa ina-apply ito. Pag-isip mo ng umaga, pupunta ka na doon sa tindahan. Niisip mo tuyo, itlog, mantika, sama na bigas. Araw-araw. Aalisin nyo ng Panginoon. Babaguhin ang buhay natin. May harvest ka na kasi. Kaya ka ganun, wala kang harvest eh. Kaya kung gusto mo magkaroon ng harvest, magtanim ka. Amen? The harvest is limited to the planting. You can only harvest when you plant. If you harvest sown it, God can multiply it. Pag hindi mo tinanim yung binhi, pag hindi ka nagtatanim, kahit yung pera mo hindi mo tinatanim sa Panginoon, wala kang harvestin na pera galing sa Panginoon. Saan galing yung pera mo? Sa galing mo lang yun, sa lakas mo lang yun, sa talino mo. Kailangan meron Diyos para na sumusuporta sa iyo. Meron Diyos pa rin. Amen? Keep in mind that the sowing of seed is a natural process. However, the manifestation of increase from a seed is a spiritual process. Kagaya po ng mga farmers. Kami po, nasa Isabela kami. Madali nilang maintindihan ito. Expected na wala silang harvest kung hindi sila nagtanim. Kaya every time na meron silang pagkakataon, magtatanim talaga sila. Dahil ayaw nila mangyari na wala silang harvest. Kaya makikita mo ang kanilang bodega, puno po ng harvest nilang palay, ng mais. Amen? Sabi po ng Mark 4:26 and 27, the kingdom of God is as if a man should cast seed into the ground, and the seed should spring and grow up. He himself does not know how. Ano po sabi? Ang kaharian ng Diyos ay kagaya ng isang tao nagtanim. At ang tao na yan ay nagtanim,
At yung kanyang itinanim, ay hindi niya alam kung paano tumubo. Knoweth not. Hindi niya alam. So, ang gumawa nun, ang Diyos. Wala siyang alam paano yung tumutubo. Amen? This verse tells us a miracle happens every time reproduction or sowing takes place. Ganun lang po mangyayari yung pong miracle. Pagka dumating po yung sowing at saka reproduction. Amen? Kaya mga farmers, sila po ay mahalaga sa kanila ang merong binhi. Mahalaga sa kanila ang merong itatanim. Amen po? Si Rick Warren, ano sabi niya? Si Rick Warren ay author ng Purpose-Driven Life. Kung magbabasa ka niyo, malalaman mo, ito pala yung purpose ng buhay ko. Ang sabi niya, money has the greatest potential to replace God in your life. Ibig sabihin, pwede mo ipagpalit eh. Meron siya potential. More people are sidetracked from serving by materialism than by anything else. Karamihan daw. Kahit minsan na born again na, pastor, mga materialism pa. They said, after I achieve my financial goals, I'm going to serve God. Alam niyo po, yung mga taong gano'n, nagsasabi, kailangan pagka ako, gagawin ko talaga, pangako ko. Pagka dumami yung pera ko, doon ako magsiserve kay Lord, kaya hindi muna ako magsisimba, magtatrabaho muna ako, magre-negosyo muna ako. That is a foolish decision. Amen? Paano kung hindi nangyari yon? Paano kung bukas? Rapture na. Wala na. Kaya that is a foolish decision. Sasabihin niya, I'm going to serve God. That is a foolish decision. Amen? When Jesus is your master, money serves you. But if money is your master, you become its slave. Kung talagang si Jesus ang iyong master, yung pera lalapit sa iyo, maglilingkod sa iyo. Amen? Paano kung yung pera ang master mo? Papahirapan ka ng pera, papahabulin ka ng pera, hindi mo yan maaabot. Hindi mo yan maabutan. Amen? Wala pong balita sa mga news na naabutan nila nung hinabol nila ang pera. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maghabol sa pera. Amen? Ang pera ang hahabol sa iyo. Ang sabi ng Deuteronomy 28, masunurin ka ba? Kung masunurin ka at tapat ka, sinusunod mo lahat ng utos ng Diyos, hahabulin ka ng pera. Hindi ka hahabulin ng Bombay at sisingilin. Pera ang manghahabol sa iyo. Amen? Mababaliktad na ang buhay kapag ikaw ay sower. Kapag ikaw ay financially, ikaw ay generous, hahabulin ka ng pera. Amen? Tignan mo, yung mga tao, hindi naman born again. Dahil pala bigay. Di ba? Diyan ka, nakapila ka. No? The roles of born again as sower is to sow as much seed as possible and trust God to make it grow. Yun ang role natin. Magtanim ka at magtiwala ka sa Diyos na siya ang magpapalago. Yan ang role ng born again. Amen? Ito na po, panghuli. Meron po ako na, ewan ko kung kayo, narinig niyo na ba ang isang kwento tungkol sa isang babaeng matanda? Ang babaeng itong matanda na to, siya po ay hindi nakikita ng pastor, pero dati siya ay laging dumadalo sa church. Lagi siyang ma-attend pag Linggo, Merkules, active po siya. Kaya lang po, sa loob ng 3 buwan, hindi siya nakita ng pastor. At nung makita siya ng pastor, ay tinanong siya, Sister, matagal kang nawala. Ang sabi po ng babae na ito, na matanda, alam niyo po ba, pastor? Ako po ay naoperahan, na surgery ako. Kaya 3 buwan ako sa ospital. Yun ang sabi po ng matanda. At ang sabi ng matanda, doon kay pastor, I'm hurting, but I'm here. Nasaktan ako. Amen? Pero nandito ako. Alam niyo po ba? That's the kind of person God rewards. Yun ang gusto ng Diyos. Kahit ikaw ay
may mga pain, nandiyan ka pa rin. Faithful people who are determined, nire-reward ng Lord yan. People who get knocked down but don't stay down, binibigyan ng Lord ng reward. Ikaw ay knocked down, pero you're not staying down. God will reward you. Amen? Dahil ikaw ay faithful. Amen? Ikaw ay determinado. I-reward ka ng Panginoon. People who get back up again. I-reward ng Lord ang mga bumabalik. Amen? Ang iba sa atin dito, kilala ka ng Panginoon. You're knocked down, but you don't stay down. You don't allow the hurt, the pain, or the bad breaks to cause you to become bitter, lose your passion, or start blaming God. Hindi mo biniblame ang Lord, hindi mo nilalapastangan ng Diyos. Hindi nawawala sa iyo yung passion mo. No? Hindi ka nagiging bitter. Kahit na may mga pain ka, may mga hurt. Amen? Kagaya po ng babaeng matanda. You need to stay in the game. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, wag ka mawawala. You have a reward. Kasi ang demonyo, i-condemn ka ng demonyo. At sasabihin ng demonyo, wag ka nang bumalik. Wala naman eh. Aanuhin ka lang. Hindi walang mangyayari. Baka mapapasama ka lang. Huwag ka nang bumalik. Pero ang gusto ng Diyos, i-reward ka pag bumalik ka. No matter what life deals your way, your attitude should be, I'm hurting, but I'm still here. Amen? May sugat ka man. Amen? Sino man nakasugat sa'yo, di ko alam. Pero meron ka dapat ganong attitude. I'm hurt. I have pain. But I'm still here. Amen? Maaaring may kaibigan ka, gumawa sa'yo ng masama. Sabihin mo pa rin, I'm still here. Amen? Huwag yung, di mo lang nagustuhan ng kaibigan mo dyan, wala ka na sa church. Wala ka reward. O maaaring ang business mo ay bumagsak. Pero sasabihin mo pa rin, pupunta pa rin ako sa church. You need to make up your mind to stay in the game. You can't be faithful only when you feel perfectly well. Huwag ganon na dahil kaya ka lang magiging faithful dahil perfect ang panahon. When everybody treats you right, dahil kasi, ano naman ako, pinapasin naman nila ako dyan. Ano naman, babait naman nila dyan. At saka maganda naman ang panahon. No, huwag kang ganon. Huwag yun ang dahilan na maging faithful ka. You have to be like this lady with a made-up mind. At ang sabi niya, I'm hurting, but I'm still coming. Maaari sa trabaho mo, ang boss mo, hindi ka nagustuhan ginawa. Pero sasabihin mo, but I'm still getting to work on time and doing my best. Marahil sa church, ikaw yung nare-rebuke, ikaw yung natatamaan, ikaw yung nahihirapan. Dapat meron kang attitude. I'm still coming, I'm still here. Amen? I will still praise the Lord. One of the best things you can do when you're hurting is to take your mind off your problems and pain. Alisin mo yung mga problema na yan. Alisin mo yung mga pain na yan sa isip mo. That is the best thing you can do pag ikaw ay hurt. Amen? By helping somebody else in need, tumulong ka pa rin. Mag-extend ka pa rin ng tulong sa iyong kapwa. Amen? Huwag mo sabihin, ako nga, laki-laki na nga ang problema ko, lalapit ka pa sa akin. Shake off your problems and pain. Ako nga, may problema, masakit nga, nagkaiwalay nga kami. Pinapag-break ko nga dyan ng gusto ko, mahal ko ng lalaki, hindi nga kami magkatuluyan kasi nga, dahil ko pa problema. Huwag mong alisin mo yon. Dahil kung di mo alisin yon, hindi ka makakatulong. Wala kang magagawang tulong sa iyong kapwa. Amen? When you help others during difficult times, you are sowing a seed that God can use to change your situation. Amen? Sa panahon po, no, na ikaw ay meron din mga problema, pero nakakatulong ka pa sa church, nakakapag-akay ka pa ng kaluluwa, di ka man pinapansin ng mga tao,
Bihira kang mapansin. Ang napapansin lang dyan si sister. Pero gawin mo pa rin yan kahit tumulong ka pa rin. Sapagkat yan ang binhi na magbabago ng sitwasyon mo. Umayo po tayong lahat. Kahit kailan, hindi nagkulang ang Panginoon. Awitin po natin at tayo po'y manalangin at lagay na natin ang ating mawit muna tayo sa Lord. Asan ba yung ating kumain ba? Praise God. Ito ang challenge ng Lord sa atin. Ang principles na yan, pag in-apply natin yan, dapat decide natin yung positive result. You will reap a good harvest. In different season, may harvest. Ano man, ang iyong tinanim, ani mo pa rin, dapat mabuti. And more than you sow, you will reap a harvest. Mawit tayo sa Lord. Awitin natin ang mensahe ng kahit kailan. Hindi tayo pinabayaan, hindi tayo pinaghirap ng Panginoon. Hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Oh yes, Lord. Sa iyo kami nagtiwala. Basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kong naawitan, ikaw lang kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo Sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man. Patuloy ka namin sasambahin, Panginoon. Kay sasambahin Patuloy namin, Panginoon, panghahawakan ng iyong mga pangako. Patuloy kaming susunod, Panginoon, sa iyong kalooban. May suliranin man, lagi kong naawitan, Ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig
kami pinagkulang. Kaya kami narito, Panginoon. Patuloy na nagpapakumbaba. Sa iyong harapan, Panginoon. Sa iyong trono, lumalapit kami. Ikaw ang aming El Shaddai. Ikaw ang aming more than enough. Ikaw ang aming Jehovah Jireh. You are the source of all blessings. Hallelujah. Ako, for the very, very last time, kahit kailan. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Tayo po'y manalangin. Minamahal namin Diyos. Tunay nga po ang salita mo, Panginoon, ay hindi babalik na walang kabuluhan. Ano man ang aming tinanim, ikaw po nagsabi, amin po itong aanihin. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo na narito sa amin at nakilala ka namin. Salamat din sa pagpapatawad mo at lagi mong pagpapatawad. Kami man ay nagkulang ng pagdidiwala. Di man namin nagawa sa mga unang panahon na ang malaking gantimpala sa aming mga tinatanim ay napabayaan man namin, Panginoon. Mingi kami ng tawad. At ngayon, Lord, una naming itinatanim sa iyo ang aming sarili. We offer to you our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable. Tanggapin mo ang aming mga sarili bilang isang handog buhay, kalugod-lugod sa iyo, sapagkat ito ang nararapat na pagsamba. Linisin mo kami at patawarin sa lahat ng aming mga karumihan at kasalanan, sa aming pagsuway sa iyong kalooban. At Lord, sa mga binhi na aming itatanim, sa mga salita mo na natanim sa aming mga puso, na-expect namin na meron itong multiplication sa aming pamilya, sa aming ministry, sa aming negosyo, sa aming kabuhayan, sa aming community, maging sa aming barangay, sa aming society, sa aming bansa. Salamat, Lord. And I pray, Lord, lahat ang magtatanim at magkahasik ngayon, tuman ay spiritual na bini, sarili o material at pera, I speak 100-fold return blessings sa mga sender, sa mga nagtanim ng seed. We bless you at magamit, Panginoon, ang mga itinanim namin binhi, ang mga perang ito, ang finances nito, upang marami maligtas, lumaya at lumakas, gumaling, at marami ang maglingkod sa iyo. Marami mabago ang buhay. Marami, Panginoon, na maputo na sumpa dito po sa buhay ng bawat isa sa amin, sa bansa namin. In Jesus' name, amen and amen.